likhain ng isang tao. Huwag na. Pwede naman iasa sa AI. Magandang hapon kasi, paalala lamang ng rehistrasyon na para sa Kiming Alponala Pambansang Buwan ng Wika ay bukas para sa lahat ng mga mag-aaral mula sa Filipino Department. Hinikayat po na namin na kayong sumali. Uy, sali tayo sa contest. Yan yung mga gusto ko, yung mga nagsusulat ng sanaysay. Solid. Ba na ako Jason na. Bona, ayaw na lang gawa mo. Madali lang gumawa ng prompt eh. Sanay-say na lang magiging ikaw pa. Dali-dali na lang. Wow ang kapal naman ng mukha mo. Di ba inay mo lang yung dagli natin? Tumigil ka na. Tapos, ano naman kung nag-iay ako, hindi naman exam yun. Buti sana kung exam, hindi na ako nag-iay. Mapahirapan ko pa sa iyo. So, game? Sige na. Jollibee nila bahala sana. Hoy! Tignan mo na ang dinadaanan mo. Di tumitingin eh. Boss kasi. Ma, Oh, ba't ngayon ka lang? Ano kasi ma, ipapauwi ako. Tapos dadaan sana ako sa ating class na supply. Yung lalaki doon, pinuro niya ako. Ano ba? Itiretso mo na, sabihin mo na ano pa yung gusto mong sabihin. Sige, magtitigan tayo hanggang masabi mo kung ano ba talaga yung gusto mo. nasira kasi phone ko, me. Diyan. Ano? Ano, Shelo? Nasira mo na naman yung cellphone mo? Nung beses ko ba sasabihin sa'yo na ingatan mo? Apakamahal niyan. Dugot pawis ko ang sinakripisyo ko para lang magkaroon ka niyan. Cellphone agad din ulo. Parang walang disgrasya ka. Ano? Ano? Ulitin mo ang sinasabi mo, ay naano mo na ako ngayon. Nanay mo ako, baka nakakalimutan mo. Sorry, ma. Kailangan ko po kasi neto para sa contest eh. Ano? Ano na naman yung contest sinasalihan mo, Shelo? Pagsusulat po kasi ng sanay sa'yo naman, next week na po gaganapin. Kailan pa naging requirement yung cellphone na yan para manalo sa contest? Eh yung ate mo nga hindi kailangan yan kahit kailan para lamang manalo. Tapos ngayon ikaw nangangailangan? Basta ma, kailangan ko lang po talaga neto eh. Sus, ate Carla mo nga hindi kinailangan yung cellphone. Sigaw ngayon nangangailangan. Ano ba talaga, Shelo? Huwag mo ako pinagluloko. Hindi naman ako si ate, ma. Sorry ah. Ayusin mo yung tono mo, Shelo. Nanay mo pa rin ako, baka nakakalimutan mo. Kid ka na naman, me. Ha? Ano bang alam mo sa akin? Kahit anak mo ko si ate lang yung lagi mong binibigyang pansin. Meron ka ba sa akin? Nung mga gabi pinaghirapan ko, iniyak-iyakan ko, nandun ka ba nun? Ha? Hindi ko naman ginusto mawala si ate. Pero pati ba yun, kasalanan ko pa din? Naman, me. Iwanan mo lang ulit ako, diyan ka naman magaling eh. Aba! Bastos kang bata ka! Baka nakakalimutan mo, nanay mo pa rin ako! Ano? Paano ka na yan? Wala ka ng cellphone? Hindi ko na alam eh. Ano sabi ni tita? Alam mo na topic ng sanaysay? Ano? Basta, yung tungkol sa wika. Yung ang wikang Filipino bilang salamin ng ating pagkakakilanlan. Dali na lang yun? Oo, madaling i-Gemini. Baliw.
Wikang katutubo. Tagalog, Waray, Bicolano, Ilocano, Kapampangan, Bisaya, Ilonggo. Kailangan kong manalo. Carla? Nalala mo nung grade 3 ka? Halos araw-araw meron akong sinusulat. Mga tula, mga kwento. Tapos tatakbo ka para ipakabasa pa sa akin. Ang lalalim pa nga ng mga salita mo nun. Sabi ko nga noon, makapaglaki mo, mas magaling ka na kaysa kay Rizal. Ano nangyari sa batang yun? Hindi ko alam eh. Alam mo, kalimutan mo lang. Ang tunay na sining, dito nagsisimula. Hindi sa screen, hindi sa prompt, kundi sa puso. Kung araw na nawala ka, dalawang puso yung tumigil. Araw na yun. Pero isa lang na tumigil ang pagtibok. Hindi ko na kinahas daily. Gusto kong baguhin sarili ko. Pero paano? Mali ang tanong mo. Hindi, paano ako magiging katulad mo? Ang tamang tanong ay, paano ako mas magiging magandang version ng sarili ko? Hindi ko gustong maging anino mo ako. Gusto ko makita kung sino si Cielo. Gusto kong makita kung ano kaya niya likain. Hindi ng ibang tao, hindi ng makina, pero ang sarili niyang isip at damdamin. Bago pa man magkaroon ng internet, bago pa man magkaroon ng AI, ang teknolohiya ay kasangkapan lamang. Pero ang pagkamalikain, sa tao pa rin galing yan. Hindi kaya makaramdam ng AI ang saya, takot, pangungulila, o pag-asa. Tayo lang ang may kakayahang magbigay ng tunay na kahulugan ng mga salitang sinusulat natin. Kaya, huwag mong isipin na kailangan mong maging ako. Isulat mo ang sarili mong kwento. Doon ka magiging tunay na artista.
Alam mo, pinapahirapan mo lang sarili mo, Shelo. Kung ipagawa mo na lang kay Gemini yan. Tapos, di ba? Nakakasamay mo, AJ. Basta ako kahit gaano kahirap ito, ganito gagawin ko. Kailangan sa akin mismo nanggagaling yung galing. Aba, porket sira yung cellphone mo, nagpapanggap ka na dyan. Alam mo, AJ, huwag ka kasing laging nakadepende sa AI. Ewan ko sa'yo, basta ako, sa mas madaling paraan. Uy! Sure ka na ba? Hindi ka gagamit ng AI. Oo, ba't pa ako mag-AI? Wala akong pake kung mahihirapan ako dyan. Kung gusto kong matuto, kailangan ko talaga ito gawin. Okay, sige. Sabi mo yan, ah. Magandang araw po sa ating lahat. So, ang kompetisyon natin na himig at panulat, pambansang buwan ng wika, ay ang isang kompetisyon na magsusulat po tayo ng sanaysay tungkol sa wikang Pilipino. At mamaya, isa-isang magbabasa sa harap upang mahusgahan natin ang iyong mga gawa. Okay, time's up. Lahat po ay pumila isa-isa dito at basahin ang iyong mga gawa sa harap. Ang wikang Pilipino ay hindi lamang basta wika. Ito ay simbolo ng ating pagkakaisa at pagka-Filipino. Wow, taray ah. Siyempre, ako pa. Inulit sa alaala. Noong ika-4 na baitang nanalo ako sa isang paligsahan sa pagsulat ng tula. Umabot ako sa antas ng rehiyon sa murang edad. Noon, hindi ko iniisip kung tama ba ang bawat salitang isinusulat ko. Ang alam ko lamang, sumusulat ako dahil mahal ko ito. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti kong nakalimutang gamitin ang sarili kong tinig. Mas pinili ko ang madaling sagot kaysa ang sariling pag-iisip. Hanggang sa mapagtanto kong hindi pala ang talento ang nawala sa akin, kundi ang tiwala sa sarili kong wika. Ang wika ay hindi lamang binibigkas. Ito ang tahanan ng ating mga alaala, kultura at pagkakakilanlan. Sa bawat salitang ating isinusulat, buhay ang kasaysayan ng ating bayan. Kung hahayaan nating iba ang magsulat para sa atin, paano natin mapapayaman ang ating sariling wika? At kung darating ang araw na hindi na tayo ang gumagamit nito, sino pa ang magpapanatiling buhay sa tinig ng Pilipino? Sapagkat ang wikang hindi ginagamit ay unti-unting nalilimutan. Ngunit ang wikang patuloy na isinusulat, sinasalita at minamahal ay mananatiling buhay magpakailanman. Ang galing ng gawa mo. Kasi wala ka ng lahat. Siyempre, dapat magamis ito. Kumbaga,
Emotions. Matawa. Kita ko sa likod. Okay, ngayon ay ikahihintay nating lahat. Ang panalo para sa Himig at Panulat Pambansang Wika. Buwan ng Wika 2026 ay si AJ Torreja.